kanina mga kababayan, dito po sa Senate session, talagang grabe. Etong ginawa ni Amy Marcos, talagang ito mga kababayan, ay lantarang pagtataksil na sa mga Marcos loyalists. Dahil kung titingnan nyo hindi lang si PBBM yung pinupunteriya niya, pati pamilya kasama ang anak ni Presidente mga kababayan ay idinamay na ni Amy Marcos. Kaya nga kung titingnan natin, kung talagang Marcos yung si Amy Marcos, hindi niya kalulugran mga kababayan at ipagtatanggol yung isang saligang batas na naging dahilan kung bakit napatalsik yung kanyang ama mga kababayan at kung bakit napaalis yung kanyang tatay sa Pilipinas. Diba? Kung titingnan natin mga kababayan, ano ba yung sinabi kanina ni Amy Marcos? Sinusuportahan niya yung 1987 Constitution mga kababayan at ipinagtatanggol niya yon. At binanggit niya pa na yung saligang batas na yon mga kababayan ang naging dahilan kaya napatalsik yung kanyang tatay. Ano po at kaya napaalis dito sa Pilipinas yung kanyang ama. Ganun na po ba katindi ang pagtataksil mga kababayan ni Senator Amy Marcos? Hindi lang sa mga Marcos loyalists kung hindi sa sarili po niyang pamilya. Diba mga kababayan? So ngayon ito, pakinggan po natin itong house show na video ni Senator Amy Marcos. Talagang literal na fake news mga kababayan talaga itong si Amy Marcos. Ito, pakinggan po natin. What's the pleasure, Doc? Thank you. I'd like to make a privileged speech as already reserved from last week. Is this, Madam President, a privileged speech or a question of personal? Yung mga nababasa ko mga Marcos loyalists gustong sampalin si Senator Amy. Di ba nanggigigil kay Senator Amy Marcos mga kababayan para lang protektahan si Sara Duterte. Lahat talaga ginagawa ni Amy Marcos, no? Ano kayang pinakain sa ni Digong? Bakit ganun na lamang yung pagprotekta mo sa anak ni Duterte? Ako nagtatanong lang ano kayang pinakain sa ni Duterte? Bakit handa mong talikuran at ipagkalulu yung kapatid mo at akusahan ng mali para lang ipagtanggol yung mga yan kahit obvious na allegedly yung ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan? Di ba mga kababayan? Ito ay tuloy natin. Personal and collective privilege. Personal and collective privilege. Because we have yet to dispense with, proceed to the reference of this. If it's a question of privilege, we will Yes. accede, Madam President. Yes, I rise on a matter of personal and The collective good lady privilege. senator has indicated that she's rising on a matter of personal and collective Ah. privilege. We recognize once again Senator Amy Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately Alam niyo yung pinakamatindi dito mga kababayan, mismong kaalyado na Amy Marcos yung magpapahiya sa kanya mamaya. kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed Yan. to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garabalan, obvious na obvious, isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Ay mga kababayan, take note yung kay Marcoleta, yun po talaga ay kaso niya. Hindi po siya ginigipit doon mga kababayan Talagang may dapat po siyang sagutin. Dahil nung tumanggap siya ng pera, siya po ay sitting congressman allegedly. So ibig sabihin mga kababayan, kung tumanggap ka ng nasa 75 million at hindi mo i-disclose yan sa iyong sose, talagang ano yan,
papasok yan mga kababayan sa indirect bribery. Kasi nga unang-una binanggit naman ni Marcoleta na sinabi nung nagbigay sa kanya ng pera na yan ay utang na loob mo sa akin. So ibig sabihin, may kapalit yan. Ano po mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Nagmamalaki nilang may nangangusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsi-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Ayan. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Schramm Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba. Kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya. Karamihan doon sa mga source ni Amy Marcos dito sa video, komentaryo at opinion lamang ng mga kaalyado niya. Ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at Hindi, dapat naman nga talaga mga kababayan, to be fair, dapat mag-inhibit talaga yung mga kaalyado ni Duterte katulad ni Amy Marcos, Robin Padilla, kasi ang mga yan maaga pa lang may judgment na po yan mga kababayan doon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi po sila magiging neutral dyan. Wala sa kanila yung pagiging neutrality mga kababayan. Dahil nga kung titingnan po natin, una pa lang may judgment na po etong kampo ni Sara Duterte na para sa kanila dapat i-dismiss na yung impeachment mga kababayan. Kaya dapat talaga mag-inhibit sila.